Magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras pong ito, ibibigyan ko kayo ng maigsing introduction kung ano nga ba ang ACMS, paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating mga clerks, at kung paano ito maa-access. Ako po si Cherry Rivera, Administrative Assistant ng Cavite Mission at isa sa namamahala ng Cavite Mission ACMS. Katuwang po ako ni Ma'am Grace Velasco, Admin Assistant to the Executive Secretary at sa pamamatnubay po ni Pastor Rex Mangiliman. Ang pangunahing dahilan po sa paggawa ng videong ito ay upang ma-familiarize ang bawat local church clerk sa kung ano nga ba ang ACMS, paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating mga lokal na simbahan at kung paano ito maa-access. Ano nga ba ang ACMS? Ang ibig sabihin ng ACMS ay Adventist Church Management System, hindi po membership, management po. Paano makakatulong ang ACMS sa mga clerks na kagaya natin? Unang-una, ito ay makakatulong sa pagsasaayos ng ating church memberships, kabilang na ang paglipat ng membership sa iba't ibang church sa lahat ng panig ng mundo. Tala o pagre-record ng mga aksyon na ginawa sa ating kapatid, kagaya ng censure, discipline, death o pagkamatay ng miyembro at iba pa. Makakatulong din ito sa pag-facilitate ng mga ministries at pagpaplano ng programa ng simbahan tungo sa ikauunlad at ikalalago ng mga miyembro at ng simbahan sa kabuuan. Makakatulong din ito sa pagtatala ng mga may katungkulan at responsibilidad sa simbahan o mga church officers. Makakatulong din ito sa pagsasaayos at pagtatala ng tamang impormasyon at mga detalye ng mga miyembro ng simbahan. Sino ang maaaring makapag-access sa ACMS? Sa ngayon, ang opisyal na mabibigyan lamang ng access sa ACMS ay ang church clerk at ang district pastors. Paano naman maa-access ang ACMS? Upang ikaw ay mabigyan ng kakayahan na ma-access ang ACMS bilang clerk at district pastor, kailangan mo munang punan ang mga sumusunod na requirements. Number 1, bilang clerk, dapat ikaw ay opisyal at rehistradong miyembro sa iyong local church na pinaglilingkuran. Para naman sa pastor, dapat ikaw ay rehistradong miyembro din sa isa sa mga churches na nasasakupan mo sa iyong distrito. Number 2, sa mga iglesia na maraming clerk, iisa lamang ang maaaring bigyan ng access. Ito ay ang clerk na naatasan na mamahala ng ACMS o ang head clerk mismo. Number 3, kinakailangan na ikaw ay may active na email at ito ay dapat na nakatala sa iyong ACMS profile, kasama pa ng ibang impormasyon tungkol sa iyo. Kung ang mga requirements na nabanggit ay iyon ang nasapatan, maaari ka nang mag-request sa mission clerk na ikaw ay mabigyan na ng access sa ACMS. Kabilang sa mga hakbang na gagawin ng mission clerk ay ang mga sumusunod. Una, kumpirmahin na ang pangalan ng humihingi ng access ay nakatala na sa ACMS kasama ang active email nito. Ikalawa, kumpirmahin na ang email na nakatala ay ang email na gagamitin ay active at maaaring i-link sa ACMS. Ikatlo, simulan na ang proseso ng pagbibigay ng access at authorization ng local church clerk sa ACMS. Kung ang mission clerk ay naiproseso na ang pagbibigay ng access sa local church clerk, kailangang tingnan ng church clerk ang kanyang email at buksan ang message na may subject na ACMS. Kailangang i-click ang link na nasa email upang i-direct ka naman ito patungo sa ACMS system kung saan kinakailangan na gumawa ka ng password. Sa paggawa ng password, may mga criteria din na dapat sundin upang maging valid ang password na iyong gagamitin. Una, kailangan ito ay alphanumeric o binubuo ng mga titik at numero. Ikalawa, hindi ito dapat kukulangin sa 8 characters. Ikatlo, kailangan may malalaki at maliliit na titik. At ikaapat, kailangan ito ay may special na character, kagaya ng pound at $sign, percentage at iba pa. Magkita tayong muli sa susunod para sa iba pang videos patungkol sa ACMS. Muli, magandang araw sa inyong lahat!